Sa gitna ng isang tahimik at malayong baryo, nakatayo ang isang sinaunang puno ng balete. Ito ay isang puno na balot ng misteryo, kinatatakutan at iginagalang ng mga tao sa loob ng maraming henerasyon. Sinasabing ang puno ay tahanan ng mga kaluluwang hindi matahimik, mga espiritu na naghahanap ng katarungan. Ang alamat ng puno ng balete ay isang babala sa sinumang maglalakas loob na gambalain ang katahimikan ng mga naninirahan dito. Ngunit sa isang hapon, isang dalaga ang nagpunta sa kagubatan, hindi batid ang mga panganib na naghihintay sa kanya. Sa kabila ng mga babala ng matatanda, ang kanyang pag-uusisa ay nagtulak sa kanya na lumapit sa puno. Sa paghawak niya sa mga ugat ng balete, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Isang bulong ang umalingaw-ngaw mula sa puno, isang babala mula sa mga espiritu ng nakaraan. Matapos ang kanyang pagbisita sa puno ng balete, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa buhay ng dalaga. Tuwing gabi, maririnig niya ang mga hindi maipaliwanag na ingay, mga kaluskos sa dilim, mga bulong sa hangin, at ang malamig na dampi ng isang hindi nakikitang nilalang. Nagsimula siyang makaramdam ng takot, ngunit huli na ang lahat, ang sumpa ng puno ng balete ay nagising na. Habang tumatagal, lalong naging madalas ang mga pangyayari. Ang mga anino sa kanyang bahay ay tila nabubuhay, ang mga bintana ay biglang bumubukas sa kalagitnaan ng gabi, at ang mga larawan sa dingding ay kusang gumagalaw. Ang bawat araw ay puno ng pangamba, at ang bawat gabi ay isang bangungot. Hindi na alam ng dalaga kung paano niya mapapahinto ang mga kababalaghan. Dahil sa labis na takot, nagpunta ang dalaga sa pinakamatandang tao sa baryo, si Mang Cardo, upang humingi ng tulong. Si Mang Cardo ang tagapag-ingat ng mga alamat at kwento ng kanilang bayan. Sa kanyang pagdating, ibinahagi ng matanda ang matagal ng lihim ng puno ng balete. Matagal ng panahon na ang nakalipas, ani ni Mang Cardo. Isang espiritu na nagngangalang Amaya ang nagtali ng kanyang kaluluwa sa puno matapos siyang pagtaksilan at patayin. Hindi siya matahimik at ang kanyang galit ay nananatili hanggang sa ngayon. Sinumang manggambala sa puno ay gigisingin ang kanyang sumpa at hindi niya titigilan hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Sa labis na takot, nagtanong ang dalaga kung paano niya mapapahinto ang sumpa. Ngunit ang sagot ni Mang Cardo ay puno ng pangamba. Kailangan mong hanapin ang kapatawaran ng espiritu, ngunit hindi ito magiging madali. Ang kanyang puot ay malalim at ang kanyang paghihiganti ay malupit. Sa kabila ng takot, nagpasya ang dalaga na harapin ang sumpa. Sinubukan niyang makipag-usap sa espiritu na humihingi ng kapatawaran at nag-aalay ng mga bagay na sa tingin niya ay makapagdadala ng kapayapaan kay Amaya. Ngunit ang bawat pagtatangka ay nabigo at ang galit ng espiritu ay lalong lumalala. Isang gabi, habang ang buwan ay puno at ang hangin ay malamig, naramdaman ng dalaga na malapit na siyang harapin ang pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Ang espiritu ni Amaya ay lumitaw sa harap niya, ang kanyang anyo ay baluktot at ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sa sandaling iyon, alam ng dalaga na wala na siyang ibang magagawa kundi ialay ang kanyang sarili upang mapahinto ang sumpa. Ngunit sa huling sandali, isang sagradong singsing mula sa pamilya ni Amaya ang biglang lumitaw, hawak ng isang matandang kamag-anak. Ang singsing na ito ay nagbigay ng kapayapaan sa espiritu at sa huling pagkakataon, naramdaman ng dalaga na naglaho na ang sumpa. Ang mga tao sa baryo ay patuloy na nag-aalay ng mga dasal at mga alay sa puno bilang tanda ng paggalang at upang matiyak na ang sumpa ay hindi na muling magising. Sa kabila ng lahat, ang puno ay nananatiling nakatayo, isang simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan at ng mga espiritu na hindi matahimik. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video para sa mas marami pang nakakatakot na kwento at alamat na tulad nito. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ingat at magandang araw.